Magandang gabi sa inyo mga all-liners mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Ako po ang inyong lakas ng bayan, Joel Ian, and welcome to JIM Online Vlogs. Hindi. Nagkamali na pindot. Well mga all-liners, tayo po ngayon ay broadcast sa ating JIM Online, sa ating show na JIM Online Vlogs. Syempre, magkaiba ang station ko sa kanya. Walang prangkisa. Colorum. Hindi, joke lang. Hoy, baka mamay sitahin ako ng kongreso dito. Hoy, excuse me, huwag ako sitahin dito. JM Online Vlogs na, JM Online na nga lang o internet na nga lang ako dito wala akong kapapagawa dito, no ba? Yun na nga mga onliners, ating pag-uusapan tungkol sa media, freedom of mass media at sa Radio Control Act of 1931. Well, kahapon nagkaroon ako ng share vlog. Ito share vlog pa rin to. 1 minute. Okay, hanggang 7 minutes. Yun na nga. Sasabihin ko na freedom of mass, dapat magkaroon tayo ng freedom of mass media sa lahat ng broadcast stations kasi importante na magkaroon ng kalayaan ang mga broadcast stations including ABS-CBN sa industriyang to. Dapat wala na yung political na pagbibigay ng congressional franchise sa mga broadcast station kasi hindi naman authority ng kongreso na maging authority ng mga broadcast station. Hindi naman authority. Ang authority lang nila under the constitution is maging lawmaker lang sila. Magpasa ng batas. 'Di ba? Kaya ako gusto isulong ang freedom of mass media, ina-advocate ko siya is because kailangan ay maging malaya ang mga broadcast station sa ating bansa. For example, sa United States, ang dami broadcast station, napaka-mysterial nila. 'Di ba? Ang dami. Ang nagbibigay sa kanilang license, FCC, yung Federal Communication Commission. 'Di ba? Sino na naman yung nagchat-chat diyan? Lord, kakapray ko lang binibless. Bago tayo magsimula, na-bless ko na to. So, yun na nga, 'di ba? So, dapat magkaroon tayo ng freedom of mass media sa panahon na ito kasi alam nyo kasi ang Radio Control Act of 1931 panonpaksi ng Amerikano Saka kailan ba nagsimula ang broadcast dito sa Pilipinas? 1922. Radio, ang radyo. Ang pinakaunang broadcast natin dito, radyo. Kasi 1953 kasi, television yan. So, 1922, radio, at 1953, TV. Yung TV, ABS-CBN. Yan yon. Radio, yan yung nakalimutan ko na nag-research ako dyan Basta, kung ano man yun. Basta sa Villamor pa yung tower nun. Villamor Airways. Oo. Basta yun na nga yun. 'Di ba? So, meron na tayo ng 4 minutes. Yun na nga mga onliners. Dapat magkaroon tayo ng freedom of mass media. Ang sama ng loob ko, 'di ba? So, layunin naman nun is ang layunin naman din ng freedom of mass media na sinusulong ko is because para din makapagbukas ng opportunities sa mga communication and broadcasting courses graduate. Yun lang naman din yung purpose doon, 'di ba? Kasi ayun na nga, dapat pala in-off ko yung internet. Teka, i-off natin. Yun na nga mga onliners. So, yun lang naman. Ano ba to? Sabi ko, guide ako. Nag-guide nga ako. Oo.
'Di ba? Yun na nga mga all-liners. Yung Radio Control Act kasi, ano ba? Bakit ba kasi hindi maimbasura ng Kongreso yan? Ano bang meron? Bakit ba kailangan pang kontrolin yung mga broadcast station? Yan hindi ng dahilan kung bakit hindi makapag-move on sa broadcast technology. Kasi for example, ang South Korea, yung first TV station ng KBS, first TV station ng South Korea ay KBS. Yun naman, nakapag-launch, sila yung kauna-unang TV station na nakapag-launch ng 4K UHD. Sa Pilipinas, kailan tayo maglo-launch ng 4K UHD? 'Di ba? So isa 'yun sa mga dapat nating i-consider ng ating gobyerno, 'di ba? Na dapat mawala na yung Radio Control Act at magkaroon ng freedom of mass media sa mga broadcast stations sa ating bansa. Yun ang naman yung isinusulong ko sa panahon na to. Kasi kung mag-aantay pa tayo ng panahon, paano pa ni kupong-kupong pang Radio Control Act na yan? Bakit hindi mabasura ng Kongreso? 'Di ba? Bakit walang nagmo-move na halimbawa amendahan man lang yung batas o kaya ibasura yung batas, 'di ba? Kasi kung ganoon, kasi sa ilalim kasi ng ito sasabihin ko sa inyo, nagdraft ako ng isang panukalang batas tungkol sa freedom of mass media. Doon, hindi mo na kailangan ng franchise mula sa Kongreso. Ang kailangan mo na lang is authority to operate mula sa NTC. Yung authority to operate, registration yun. At yung authority na yun, bibigay sa kapag na-register mo yung broadcast station mo, bibigyan ka na ng authority to operate para makapag-broadcast ka na. Yun yung license yun. Ministerial. All-liners, we are back. Kasi medyo naputol tayo. Yun na nga mga all-liners. So, napaba yung ating discussion. 7 minutes lang sana. Pero, di kasi pwede ito sa Facebook Live eh. Paano kaya to? Well, mga all-liners, magbabalik. Yun na nga mga all-liners, magpapaalam na ako at abangan ng part 2. 'Di ba? Kasi sa ibang bansa, ito papatuloy natin. Sa ibang bansa kasi wala kasing ganong rule, 'di ba? So, sana ganoon din tayo. 'Yun ang naman 'yon ang tinatalakay natin dito. Well, naputol tayo. Magpapaalam na ako. Sige. See you. Ako po ang inyong lakas ng bayan, Joel Ian. Paalam.